Naiba na eh. Naiba yung plano eh. Bira. From kubo to ano na, simentado na. Bira. Sige na. So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod Batang Elio, and tayo nandito ulit dahil meron tayong bibigyan ng isang reaction regarding nga po dito sa project ni Kalingap Edo po, ano? Na dati talagang ang plano niya ay isang malaki-laking bahay kubo. Pero bakit biglang nagbago? At yan, malalaman natin mamaya guys. At ano nga ba ang plano niya? Bakit parang biglaan yata siyang nagpapatayo ng bahay po, ano? And napakaganda kasi ang lapad pala ng lupa. Parang 800 square meters po yata yung kanyang nabili, ano? Maganda yan. And samahan po ninyo ako guys para malaman natin kung ano yung mga plano niya para dito. Bakit bigla na lang siyang nagpatayo ng bahay po, ano? And of course, so huwag nating kalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Akeda Vlogs, and of course si Kalingap Rob. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating munting channel, pindutin nyo na rin po yan guys, ang subscribe button. And of course, huwag din kalimutang pindutin ang like button. So yan guys, samahan po ninyo ako, let's go! Ayan guys. At pupunta tayo ngayon ulit sa lote natin. Ito po, simula nung pinasimulan na natin, ito pa lang po talaga yung pinaka-start na vlog natin. At yan po, update rin po minsan si Kuya Jello dyan kasi para tulong din sa channel niya at sa kanyang pamilya. No? So, ngayon po, nagbibisita tayo ngayon, pangalawang araw na simula nung pinasimulan natin para trabahunan yun. So, ito po, may dala tayong pagkain at baka panda si Kuya sa pagtulong dito sa mga pag-manage. Kasi po sila Papa ay nagpunta sa Naga. Hindi ko man po masamahan kasi daming maiiwan dito. So sabi naman po nila kaya naman daw po nila ngayon. At ako muna dito. So ayan guys. Simula nung kami, nagbagawa ng barracks yan. Ngayon ko na lang malalaman tong update. At balita ko, binuldozer na daw yung lugar. At mas pantay na. Ginawa ko na po yun kasi para mas mabilis. Kasi pag minanamano, gaya ng gusto ni Papa ay baka abutin kami ng mas matagal na panahon. Yun guys, tama. Magandang decision yun guys, yung naisip ni Kalingap Edo po, ano, na instead na mano-mano ang pagpapatag sa lupa, ay ginamitan ng bulldozer. Of course, alam po natin yan kung gaano kamahal ang rental, no? At per hora. Sa aking pagkakaalam, per hora talaga ang rental para sa mga heavy equipments. And sabihin na natin mahal, pero saglit lang naman yun. Siguro, baka wala pang isang araw ay tapos na. Dahil hindi naman po masyadong kalakihan, ano? At tinatag lang naman. Pero kung gagawing mano-mano ang pagpapatag, baka abutin na isang buwan. So, yung expenses, parang sabihin na natin mas mahal ng kaunti, pero nakasave naman ng mahabang oras. So, yan, no? Kung sakaling nagmamadali siya sa pagpapagawa ng bahay, talagang nakasave siya. And kanina ko pa pinapansin guys, yung pinagparadahan niya ng sasakyan niya po, ano, kung yung bang dinaanan niya, yan ba ay isang main road o may mga nagmamay-ari na din dyan sa dinaanan niya. Kumbaga, parang part ng residential. Siguro, hindi pa natin alam sa ngayon kasi maganda sana kung makakadiretso ang sasakyan po, no, hanggang sa kanyang pinagpapatayuan ng bahay para naman ay komportable kaysa naman iwan sa malayo. Di ba guys? So, tuloy po natin. Abutin tayo ilang linggo dito. Mag-ayos niyan. Kahit po. Ay, grabe. Linis na guys. Grabe, ang ganda. Ayun, no? Ay, ganda na. Gandang umaga po. Tanghali pala. Kain po. Grabe guys, ang ganda oh. Bilis. Halatang na bulldozer pero hindi, Pangatlong, day 3 na to, day 3. Grabe guys, ang ganda ng Ang bilis pala nitong trabahuin. Kahapon lang po ito inaayos sa balita ko.
sa vlog ng kuya. Ganda, pantay na po mga kalinga po. So, grabe. Nice. Dito po yung mahon. Tapos, yan. Pantay na guys. So yun guys, no, ang napansin ko lang dito kay Kalinga Pedro, talagang magaling din ano, magaling din siyang humawak ng pera na kanyang kinikita po ano dahil marunong siyang mag-invest, no? Hindi siya kagaya ng iba na maluho sa katawan. Ito ay kung ano yung mga naiipon niya talagang good investment ang pinaglalagyan po niya. No? Kagaya nito, napakagandang investment ang isang real estate, no? At pakikinabangan ng gusto. Kasi parang balita ko dyan, ang kuha niya parang nasa 360,000 per kada 200 square meters, apat yung kinuha niya. So almost 1.5 din po yun, no? And that was isang taon at kalahati pa lang ang nakakaraan at ang nangyari, nadoble na raw guys ang presyo. So tumubo na kagad siya ng kalahati. I mean 100% ang tinubo niya dyan. Kung sakaling ibebenta niya, pero napakasayang naman na ibebenta yan kasi hindi magtatagal yung mga ganyang lugar ay talagang madidevelop at mag-skyrocket ang presyo niyan. Lalo-lalo na't may nakikita na tayo ngayon na malalaking bahay na nakatayo sa kanyang sa paligid ng kanyang lupa, kaya siguradong bibilis ang ang pagtaas ng presyo guys. So tingnan natin. Tuloy natin. Ayos guys. Mukhang magiging maganda na to. Medyo magastos pero at least meron pang pagtatambayan na panibago. Kasi yung lugar namin sa bahay medyo sumisikip na. Saka ito ay sayang din kasi yung lote. At yun, para din to sa mga talagang gustong bumisita sa atin. Ayan po. Para di mas... And isa pang nagustuhan ko dito kay Kalinga Pedro guys, is yung bago siya nakaisip na magtayo ng sarili niyang bahay, ay talagang ginastusan muna niya yung sarili bahay po ng mga magulang niya kung saan din siya nakatira. Talagang pinaganda, pinalaki. Kumbaga parang bago siya nagsarili, nagtayo ng sariling bahay, ay talagang tinulungan muna niya na matapos yung sarili nilang bahay. Actually, maganda na rin naman yun dati, kanya nga lang talaga nilagyan niya ng second floor dahil parang hindi naman yata natapos nung dati po. Kaya napakaganda na ng kanilang bahay. So, napakagaling na anak. Sayang. Para may dagdag tambayan guys. Sa mga gustong bumisita, syempre, update lang tayo dito. Ano masasabi mo dito sa kuya sa lupa natin? Medyo okay naman dito. Maganda. O lip pa. O benta na natin to. Wow, napakaganda tong lugar na to. Ikaw ang tingnan mo tong malaking bahay. Oo. Ayun Tapos guys, magkakatagang bahay dito, may malaki na dito sa harapan mo. So hindi na dito nakakatakot. Oo. Daon kalahati lang, 70,000. Halos nagdoble ang presyo nito. So yun, nagdoble na talaga halos ang presyo. And hindi naman dahil sa nakakatakot, kaya para maging dahilan, para ibenta, kundi ang bilis ng pag-appreciate or pagtaas ng presyo ng lupa. Yun na lang, isa't kalahating taon. Halos doble na, panalo na kagad, no? Di ba? Tataas pa yan. Ko apat. Buti na lang ginanyan mo. Kung magkakahiwalay pa itong titulo, kung sakaling ibenta ko yung iba dito, di na ako lugi. Di na ako lugi kung ibenta ko. Kung ibenta ko gada isang piraso nito pang 500, okay na, tubo na ako eh. Pero ayoko. Ayoko. Malapit sa kalsada. Saka, biruin mo tuya, isang taon kalahati lang, ang dami na bahay. Dati wala yan, isang taon kalahati, meron na. Sa likod ko, may mga bahay na. Kalsada din yan. Dito sa may area dyan, sa may banda dyan, may mga bahay na din dyan. Ito, ang alaka ng bahay. May mga kalitan ng. Naiba na eh. Naiba yung plano eh.
dati guys, napanood ko na rin itong pagbibideo ni Kalingap Edu tungkol sa lote niya na ito. Kaya lang, dati guys, masukal. Kaya hindi mo makita talaga yung view sa paligid. Akala ko dati, talaga parang gubat, no? Pero nung na-clearing, ang ganda pala. Ang ganda pala ng location niya. So, ayan, swerte. At magaling na investor. From kubo to ano na, sementado na. So, yun. Yun naman pala, ang nabago guys. So, ang talagang plano niya is bahay kubo. Actually, napanood ko yung vlog na yun. Na may pinakita siya gagayahin na dodoblehin lang yung size. Kanya nga lang ito magiging ano na. Kumbaga, magandang bahay na yung papagawa niya. Sementado na. Magandang investment kasi tama rin kasi yung ginagawa ni Kalingap Edu na kapag ka may inumpisahan ka na project, doon na talaga mo focus yung yung pag-i-invest mo, unlike pagka kunwari may hina-hina kang umawak ng pera tapos iniipon mo lang sa bangko, baka magamit mo pa sa iba bago mangyari or matuloy yung plano mo pa, no? Pero kapag ka ito, meron kang kunwari pang-umpisa at ginamit mo kaagad yung pera mo, mapipilitan ka na yun. Tapusin. Ituloy-tuloy, no? Ang ganda yun. Ganda yung ganun Ang bira. Sige na. So ano kuya, ano mapapayo mo sa akin ngayon at ano? Eds, di ka nagkamali sa nabili mong lupa. Sobrang ganda ng pagkakapwesto niya. Anong may papayo mo sa akin ngayon at magkakabahay na ako? Hey, Eds, ang may papayo ko sa Eds, dahil magkakabahay ka na. Alam mo na. Kailangan mo na mag-asawa. Anong mga dapat di Uy! Kailangan na daw mag-asawa. Sinong mapapangasawa ni Papa Eds? Yan ang alamin natin sa mga susunod na mga kabanata, guys. dapat gawin pag may bahay ka na? Pag may bahay ka na, mga kailangan mo dapat gawin. So, tapos na yung bahay mo. So, ang isipin mo yan kung sino yung patitira mo sa bahay mo, magiging asawa mo. Pati asawa ko lang. Siyempre. Pwede mga iba namang tao na. Grabe. yung mga beneficiary mo, kung gusto mo na sila patirahin dyan, Yun. kaysa doon sa inyo, di ba? Dito, makakapag galaw sila maluwag. Sa bagay. Tapos, kung mga estudyante sila, Sila Romel actually, pwede Oo, magbanyo sila Romel. makakapag-isip. Maganda yung suggestion ni Sarax po, na pwede dyan tumira yung kanyang mga beneficiaries kung wala silang matuluyan pagka nandyan sila sa lugar na yan. Pero for me, I suggest na huwag sa main house yung kanilang titirahan po, Mas maganda siguro kung gano'n ang plano nila. Ay gayahin niya yung kay Kuya Bal na merong designated na area para sa mga visitors o kaya mga tinutulungan niya, beneficiaries, magkakahiwalay para magkaroon din sila ng privacy and of course, karoon ng privacy si Kalingap Edu doon sa pinaka main na bahay po. Ang hirap po kasi dyan pagka nagsama-sama sila doon sa iisang bahay, medyo magkakailangan. Nagkakahiyaan po, lalo-lalo na kapag may mga babae. And of course, hindi rin may iwasan na kapag may mga bibisita siguro na mga sabihin na nating mga sponsors. So yan, maganda yung meron talagang naka-designate or naka-separate din, naka-segregate na matitirhan ng mga bisita. Yan. Tayo dito. Makakabantay sila dito. Diba? Sila Romel, sila Melvin, pag halimbawa, hindi pwedeng umuwi sa kanila. Pwedeng bahay dito, bantay. Sila Hindi Federico. sila uwi ng malayo. So, meron silang tutulugan dito, di ba? At malilinisan pa yung likod ng bahay. Kaya nga. Pababantayan pa. Pero kagandahan ba? Grabe. Ikaw kuya, anong sa tingin mo dapat gano'n dito? Mga dapat at di dapat gawin pagka Kapag natapos na yan, kapag tapos na itong bahay na to, siyempre, isipin mo kung ano yung pagkakakitaan dyan. Yun. siya. Yun rin naisip ko talaga. Kaso Ganda yun. dito pa sa loob, medyo patay pa to eh. Pero patay pa dito, pero hindi Wala pa ko masyado. patay kasi ang dito parang tourist spot na yan eh. Parang ganun din. Uy, tourist spot. Maganda. Ako may naisip na kagad ako na pwedeng gawin negosyo dyan. Kung ako si Kalingap Edu. At mamaya, didiscuss natin yan guys kasi magiging
parang tourist spot na pala kaagad yan sa area na yan, sa malapit. So, ano ba magandang negosyo dyan? Parang tourist spot na kasi ang gawin mo dito parang ano yung kaya nga tambayan ni Edo eh. Apartment. Kung gusto mo Mali. mag-relax, yung ito ba yung tahimik. Ito nga, itong lugar na to, pwede mo itong gawing resort eh. Yun din. Tahimik. Oh, Pwede. pwede. Pagka Pero balang magastos araw kung yun. sakaling May ano. swimming pool. Grabe, para tayo niyang Kalinga Prab ah. Hindi natin kaya yan. Mahirap pa yan. So yun guys, magaganda yung mga suggestions nila ito, si Starax tsaka si Gino Mags. Pero ano na kasi, pagka sabihin na natin swimming pool, meron na si Kalinga Prab eh. Maganda kasi, kung mag-i-invest ka, mag-isip ka ng kakaiba, di ba? Kapag yung wala pa sa area nyo, o kaya bilang isang vlogger, bilang nasa Kalinga, maganda yung mag-isip ka ng isang negosyo na magagamit mo pa rin sa pagbablog, na hindi lang yung personal vlog mo o yung para sa iyo, kundi magagamit din na Kalinga Prab, kunwari, yung mga ibang vloggers, pupunta sila dyan, magbabayad sila para mag-video. Ako may naisip na kaagad dyan guys dahil malaki-laki din naman yung lote niya, 800 square meters. Ngayon, yung pagtatayo niya ng bahay, hindi naman aabutin ng 200 siguro yan. So may matitira pa mga 600 square meters. Ang suggestion ko, sana marinig, ay isang pangarang grape farm. Yan guys. Kumbaga ubas. Ubas guys. Parang yung sa parang sa La Union grape farm. Yan, doon po kasi sikat sa LU. Sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin ng LU ay La Union. Doon po kasi ako pinanganak, kaya ginamit ko yung LU, La Union. Kaya yun, akala ng iba kasi pangalan ko yun. Hindi po pangalan ng lugar kung saan po ako pinanganak. At kadalasan kasi ngayon, bawat mga turista, ang tawag nila sa La Union ay LU. So, yun din naman ang aking ginamit, guys. And alam nyo ba na ang grapes ay hindi po yan halos namimili ng lugar na pagtataniman. Kahit nga doon sa La Union, guys, medyo mabuhang-buhangin kasi malapit sa yan, malapit sa dagat po, And dating taniman ng palay. Malaki yung doon, yung grape farm. Iba-iba yung mga nagmamay-ari. And yun, napakaganda kung ganun din ang gagawin ni Kalingap Edu kasi dalawang purpose nun. Kumbaga, pwedeng gamitin sa vlog at pwede ring pambenta yung fruits. And ganito kasi guys, papakita ko yung picture ko doon nung last na pumunta ako doon. Ang style po kasi nila doon guys sa grape farm sa La Union ay hindi ka lang basta-basta, what I mean, hindi ordinary na bibili ka lang na nandyan na yung grapes. Hindi po ganun ang doon ang sistema, kaya nakaka-attract po siya ng mga turista. O kaya sa mga interested na mga magkaroon ng picture or video na nangunguha ng grapes. Ganun po yung sistema nila doon. Bibigyan kanila ng basket, tsaka gunting. Ikaw yung mag-harvest. Ikaw mismo. Gawin mo kung anong gusto mo. Mag-vlog ka doon, mag-video-video ka, mag-picture-picture ka. And then, yung ma-harvest mo, yun ang titimbangin. Yun ang babayaran mo. Walang babayaran sa... Kung may babayaran yata doon, na parang entrance fee kung hindi ka mag-harvest. Ngayon, kung mag-harvest ka, wala ka nang babayaran na entrance fee dun sa grape farm. So, doble. Kumbaga, habang nagbablog ka dyan, pinagsushootingan ng iba kasi tingin ko baka wala pang grape farm sa diet. So, maganda kung siya yung mauna po, maganda. And kaya ko naman nasasuggest yun. Kasi, ultimo kami, nung malit pa ako, doon sa LU, meron din kami doon sa harapan ng bahay. Kumbaga parang lang, pang design. At napakadaling alagaan, guys. Napakadaling i-maintain ang grapes. Hindi siya ganoon ka-selan, no? Basta sundin mo lang yung tamang procedure. And pagkatapos mamunga nun, ipupruning ninyo, tatanggalin yung mas maliliit na sanga, halos matitira lang yung pinakapuno niya, and then yung mga main branch na maigsi lang, yun lang. And then, pagkatapos nun, pag tumubo, dire-diretso na yan. Pagka tinubuan ulit na mga dahon at panibagong sanga,
dire-diretso na yun. Panibagong pamumunga na naman yun, guys. Ganun lang kasimple yung pag-aalaga ng grapes, pruning lang. O kaya mulberry farm. Yun naman, ang malaki naman dyan sa Pampanga. At doon naman, parang ang style naman nila po doon ay pagka pumasok ka, may entrance fee, pero kainin mo lahat kung kahit gaano karami yung kaya mong kainin. Basta huwag mong ilalabas. No? Kain ka lang doon. Kain ka. And then, ngayon, kung gusto mong maglabas ng prutas, ay may bayad. Ganun naman ang kaibahan ng mulberry farm sa Pampanga tsaka yung grape farm sa LU. So, maganda. Ang ganda pang tingnan. And magiging malilim yung lugar po. Grabe, na-imagine ko pa lang. Ganda na pwede mangyari sa lote ni Kalingap Edu, yung maging grape farm siya. No? Tingnan nyo na lang tong picture ka doon, guys. Kumbaga, nakakainganyo na pupuntahan. Hindi lang mga turista, kundi pati mga locals. Kundi, kaysa bibili sila sa grocery or sa mall, sa palengke ng grapes, pupunta na lang sila dyan. No? Sariwa. Sila mismo ang mamimitas, mag-harvest, titimbangin lang, and may chance pa sila na mag-video. Siyempre, alam nyo na, usong-uso ngayon sa mga reels, sa YouTube, sa FB. Kumbaga, pang na din, dagdag na nila, pang show sa kanilang mga kaibigan po. So yan, naisip ko lang yan, guys, at pwedeng-pwede talaga. Tapos yung pinakapaligid niya, ang gamitin niya na bakod, gamitan niya ng Chinese bamboo. No? Yung maninipis na kawayan, parang yung mga napapanood natin sa Alam ko naman na alam nyo rin kung ano ang Chinese bamboo. Maganda pong tingnan yan, guys. Yan ang gamitin niya ang pinakabakod. And then, grapes. Siyempre, hindi naman basta-basta itatanim na kalat-kalat. Kumbaga, naka-design pa rin na merong dadaanan yung mga tao na hindi nakakasagabal yung grapes, gano'n. Pang turista, pang vlog, pagkakakitaan pa yung bunga. Hindi lang yung bunga pwedeng pagkakitaan, yung entrance fee, pero pwede ring magbenta ng bunga. Di ba, guys? At saka panghabang panghabang buhay. Wala kang i-maintain. Tsaka hindi ganun kamahal ang magiging puhunan. Hindi ganun kataas. So yun lang, guys. Suggestion ko lang naman yon. And kung kayo naman merong suggestion, pwede kayong mag-comment sa ating comment section and then pag-usapan natin sa aking mga susunod na vlog. So ituloy po natin to. At saka syempre para sa akin, maganda rin yung may ganito kasi syempre sa ating pang-araw-araw na hanap buhay, stressful eh. Oo. Paminsan-minsan gusto ko minsan makapagpahinga at yun talaga ang purpose din nito. So yun, no? Kumbaga saktong-sakto yung ating naisip na grape farm. Kung gusto niyang magpahinga, tahimik, mapayapa na lugar, so eksakto talaga yun. Kape-kape ka lang doon sa terrace mo, habang tinitingnan mo yung mga pananim mo na grapes, namumunga na ba? Sisilip-silipin mo lang, oy, pwede lang kainin, pwede lang mamitas. Diba? Sarap nun. Parang panghabang buhay na negosyo na yun, guys, kasi habang, alam ko, pang lifetime din ang grapes lumalaki lang ng lumalaki yung yung puno niyan. And of course, pagka may nag-alangan, papalitan mo lang. Mabilis lang naman siya mamunga, guys, lalo pagka yung hindi galing sa seeds yung itatanim mo, yung ano ba tawag doon? Yung galing sa sanga na mismo, yung old na sanga, ang itatanim mo, mas mabilis po yun. So yun. Kasi ang pagod minsan, kahit sa bahay nga, di ka minsan makapagpahinga. At siyempre, may mga gusto mo may mga maingay din minsan sa bahay. Punta ka dito. Oo, may mga ganong times eh. Gusto mo talaga minsan, wala talagang marinig kahit Ayun. wala ka marinig. Gusto mo minsan lang, matulog lang. Dito, punta ka dito. Wala na, ganun lang. So, yun pala yung purpose niyan. So, tingin ko, sakto nga din yung naisip ko, Kapag gusto niyang tahimik, ayun,
Hindi naman maingay yung mga grapes, tahimik lang din sila. So kung ibang negosyo, magkakaroon na ingay. At saka mapayapa, nakaka-relax panoorin lalo pagka namumunga na, di ba? And gusto niya, higa-higa pa siya doon sa ilalim ng grapes habang habang nagla-live. Ang ganda, ang ganda. Sana makarating kay Kalingap Edu ito, guys. Idea lang naman, and syempre suporta tayo sa lahat ng mga nasa Kalingap, no? So, yun guys, yun lang naman, and tingin ko dito na natin tatapusin itong ating reaction video, and maraming salamat sa inyo guys. Hindi matapos-tapos ang aking pagpapasalamat dahil karamihan po sa inyo na mga subscribers po ay palaging nandyan, no? Kahit sabi na natin natigil na yung dating sinusuportahan ninyo, ay may mga naiiwan naman sa akin na nanonood pa rin. Hindi lang yung dating gustong panoorin na pinanonood, kundi pati yung aking talagang ginagawa ay pinanonood ninyo. So maraming salamat po, at palagi lang kayong nandyan para kay Batang LU. So God bless po sa lahat-lahat, and magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So ingat po kayo, and happy Thursday po sa lahat. So bye-bye po muna, pansamantala. Bye.